Mga kabida, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, ito hong posibilidad na baka meron pong malaglag mga kabida na kandidato ho ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? Meron po kasing usap-usapan na baka daw tanggalin daw itong isa sa mga kulelat po na kandidato ho ng Alyansa dahil hindi ho umusad yung kanya hong ranking, At ipalit daw mga kabida, ito hong mga kandidato, although hindi ho kabilang po ng alyansa po mga kabida, hindi ho kapartido po ng Pangulo, okay? Mula po ito sa ibang partido, Although mga anti-Duterte candidates po ito, okay? Nanggaling ito sa Pinklawan, okay? Liberal Party. Yun daw yung ipapalit. I don't know kung gaano po ito katotoo. Kasi yung usap-usapan lang po ito mga kabida, para lang po daw masiguro po na ang makapasok sa Magic 12 yung administration, candidates, or allies. Okay? Hindi ho yung mga kandidato ho ng PDP laban. Medyo natitreten po sila dito ho sa pag-angat po mga kabida ng mga kandidato ho ng PDP laban po. Base dun po sa latest survey po ng Pulse Asia. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito hong post po mga kabida ni Miss Crisette Laurette Chu. Okay? Ang kanyang bagong pangalan po ngayon sa social media is Kifi Chu, mga kabida. Alright. Meron po siyang ipinost. Actually, post po ito ni Mr. Antonio Contreras. Okay? Isa hong professor po mga kabida diyan po sa De La Salle University, at isa ding political analyst. Dati itong Duterte supporter, pero ewan ko ba kung bakit po nag-iba yung kanyang landas, mga kabida, po. Okay? Eto po, post po ni Miss Crisette Chu, actually 2 days ago po ito mga kabida, ang kanyang post, Poor Abalos. Marcos loyalist Antonio Contreras says, loyalists should consider voting for Bam Aquino and Kiko Pangilinan instead of Abalos. Para bang nagpapahiwatig po ito hong si Antonio Contreras po mga kabida na kailangan na pong baklasin ito hong si Abalos. Okay? Dahil ho sa mahina po yung kanya hong ranking. Ayan, patuloy po tayo. Anong masasabi ninyo mga ka-loyalist? Payag kayo na ilaglag si Abalos for Aquino and Pangilinan? Nakakaawa si Abalos. Ang dami niya ng gastos. Yan. In fairness po, ito hong si Abalos po makabida, stalwart po ito ng administrasyon. Dating secretary po ng Department of Interior and Local Government po ito. Okay? May accomplishment po itong si Abalos Kaya nga, pinayagan nga siyang tumakbo Umalis sa DILG para tumakbo po bilang senador ay yung 2025 midterm elections. Dahil ho sa kanya hong nagawa nung siya pa ay secretary po ng Department of Interior and Local Government. Siya yung instrumento kung bakit po nahuli. Ito hong si Pastor Apollo Siki Buloy, ng KOJC po mga kabida. Tapos, yun lang, ilalaglag, dahil lang po, mahina yung kanya hong ranking. Okay? Although suggestion lang po ito, ng ilang mga supporters po, ng administrasyon, mga kabida. Pero may posibilidad, na baka nga, may usap-usapan nga nung una after kumalas ito hong si Amy, di ba? At saka napabalitang kakalas po itong si Camille Villar. May usap-usapan ngang ipapasok daw itong si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Although dininay po yan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas mga kabida. Pero may posibilidad yan. Eto, babasahin ko lang po mga kabida. Ito hong post po ni Mr. Antonio Contreras. Now that the Duterte brand is rebounding, with Sara getting positive net trust and approval ratings, and pro-Duterte candidates are improving
in the senatorial race, there is a need for anti-Duterte forces to be strategic. Ayun. Ideologically or partisan purity cannot stand in the way of ensuring that the family will not be given the chance to be back. The pink or the pinks, reds, yellows, and Marcos loyalists will have to make critical moves and make the hard choices. Anti-Duterte candidates with a winning chance, regardless of political color, should be given the push. So meaning, kahit na po hindi ho kalyado or kabilang po sa alyansa para sa bagong Pilipinas na mga kandidato ho sa pagkasenador, regardless po sa kanila pong kulay, may liberal party man or may yelohan or pinklawan, ano, basta meron pong chance daw na manalo po mga kabida, dapat pong i-push po ito. Ito po yung matindi dito. For example, an anti-Duterte Marcos loyalist voting for BAM or Kiko instead of Abalos can be a better option if only to make sure that a Marcoleta or Salvador will not land in the Magic 12. The reason behind this is pure math, as Clive Argilias has pointed out. Indeed, 60% support the trial of Rodrigo Duterte at the ICC, but the remaining 40% are probably solid voting for pro-Duterte senatorial candidates, while this 60% are divided between and among the Reds, Pinks, Yellows, and Marcos loyalists, supporting candidates from the Alianza Liberal and the Progressive Bloc. Ayan. So, yun po yung suggestion. So, since si Benhur Abalos po mga kabida, mahina po yung kanya hong ranking, ano? Nasa 20 yata siya pataas o pababa, I mean. Okay? So, malabo po na makapasok po sa Magic 12. So instead na si Abalos, dapat ipasok po itong si Bam at saka itong si Kiko. Para po masiguro po mga kabida na itong si Marcoleta at saka itong si Salvador, hindi ho makapasok po sa Magic 12. Medyo threatened na po sila dito ho sa PDP Laban mga kabida, no? Dahil ho umaangat yung kanila hong ranking. Baka in the coming days po, madadagdagan po itong mga miyembro po ng PDP Laban mga kabida na makapasok po sa Magic 12. Okay? Kasi ho, marami hong obserbasyon po mga kabida. Kasi ho, yung mga kandidato ho ng alyansa mga kabida, apektado po dito ho sa Duterte Magic, ano? Okay? Lalong-lalo na po mga kabida, ito hong nangyari po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bumagsak ng todo yung kanya hong trust ratings, ano? Okay? So, syempre naman, siya yung endorser Okay? Kung bumagsak yung rating po ng endorser, natural po, yung kanya pong ini-endorse, babagsak talaga yan, ano? Mga kabida. So, yun po yung problema po ng mga kandidato ho ng alyansa. No? Although, hindi ho nila sinasabi po mga kabida, pero I'm sure, okay, may epekto ho itong nangyari po, ano, itong survey po mga kabida ng Pulse Asia sa kanila. Kaya nga siguro, may iba po sa kanila na nagsosolo na lang daw, ano? Okay? Ito nga si Camille Villar po mga kabida, although inamin po ni Toby Chanco, nasa kanila pa rin si Camille, bakit po siya nagpa-endorso, ano, kay Vice President Sara Duterte? Anong ibig sabihin doon, ano, kung sa kanila po itong si Camille, mga kabida? Okay? Medyo nagkaroon na po ng labo-labo dyan po sa alyansa po. Kaya nga, yun, meron ngang suggestion na yung mga mahihinang kandidato sa alyansa, ipalitan na po yan. Okay? Ipasok yung mga may potential, ano? Kagaya po ni Kiko at saka itong si Bam Aquino. Kasi si Bam at saka si Kiko, medyo umangat yung kanila pong survey rankings, ano? Mga kabida. Yung si Bam, pumasok ata sa, sa Magic 12. Okay, while itong si Kiko medyo lumapit na sa Magic 12. So, mas
may chance po itong dalawa kaysa sa kay Abalos. So kawawa naman po talaga. Actually mga kabida, naawa po ako kay Abalos, ano? Kasi unang-una mas naghirap ito si Abalos dito ho sa administrasyong ito. Tapos yun lang, ilalaglag lang po, ano? Yun nga, may suggestion may usap-usapan po na baka po ipalit po itong si Abalos kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I don't know kung ano po yung magiging takbo po ng kanila hong kampanya po mga kabida. Basta ang malinaw lang po dito, talagang apektado yung alyansa para sa bagong Pilipinas dito ho sa trust rating po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Siyempre naman po, kung mababa yung trust rating po ng principal po, okay, yung nag-endorso, sigurado po akong apektado po yung ini-endorso, mga kabida. Diba? Yung credibility yung apektado po dito Credibility po ni Pangulong Marcos Paano mag-endorso po itong si Pangulong Marcos sa kanila? Kung mismo siya, mga kabida, wala hong tiwala yung tao, So, wala hong credibility yan. So, natural na hindi ho pakikinggan po ng taong bayan yan kung pupunta po itong si Pangulong Marcos kasama ho yung kanyang mga kandidato diyan po sa mga lugar-lugar, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, mga kabida. So, I don't know kung ano po yung magiging strategy po ng alyansa po dito. Basta, ang malinaw po, yung kandidato ho ng PDP Laban, medyo palapit na po. Okay? Palapit na po. Yun yung aabangan po natin in the coming days kung meron pong lalabas na bagong survey po, mga kabida. Okay, para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong pananaw at opinion patungkol po dito sa posibilidad na baka palitan ito hong si Benhur Abalos, ni Kiko Pangilinan at saka ito hong si Bam Aquino. For your comments, you can comment down. Para sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.